What's up? This is the last month of the year and sobrang daming blessings na dumating sa amin ngayong taong ito, and I'm super thankful to the Lord. And with that, naalala ko na meron pala akong mga ginawang video pagkasimula ng taong ito. I thought to myself na i-vlog ko kada linggo. Maiksi lang talaga. Ang point lang ng vlog is to recap kung anong nangyari sa linggo na yun. Gagawin ko yung for 52 weeks, which is isang buong taon. Ang nangyari, 5 videos lang nagawa ko. Merong pang 6 tsaka pang 7 ata. So mga 7 videos lang siguro to. Hindi ko siya natuloy-tuloy because ang daming challenge na nangyari. Maraming mga opportunities na provide si Lord sa amin. Ito yung unang video. Unang araw ko lang ng taon, pagkasalubong ng 2023, nasa Siargao ako noon kasama ang buong pamilya. Ang ginawa namin, kami ay nag-party. Sayawan, talunan, mga laro, at marami pang iba. Pero unang taon pa lang, may umulan na kagad. At katulad ng Pasko, isa na namang maulan na araw sa Siargao. Parati na lang ganun doon. January 3, ako ay bumiyahe mula Pilar to Dapa to Surigao to Cebu. January 4, dumating ako ng Cebu kasama ang aking kapatid at ang aking pinsan. Nandun ako para magantay ng flight ko to Puerto Princesa on January 5. And on January 5, bumiyahe ako pupuntang Puerto Princesa. At nakita na kami uli ng fiancé ko. At pagdating ko mismo sa Puerto, ay naghanap agad ako ng bahay na matitirhan. At I found this one. At nung gabi ngayon, ay lumipat na kagad ako. At pagdating ng January 6, dinala ko na lahat ng mga gamit ko dito. And nakita nyo walang laman. Kasi kunti lang naman talaga yung gamit ko. Wala na laman. Pero, this is a good house. And January 7, ito na yung araw na to. We'll probably just do some errands. At yun na yung unang linggo ng 2023. We can spend all day in. So yun yung nangyari nung unang linggo ng January 2023. First time ko pa lang dito sa bahay na ito. Wala pa itong mga laman ito. Wala pang laman itong bahay. Tapos fiancé ko pa lang si Gayling. Sabihin, that time, nagpo-prepare pa lang kami para sa kasal namin. Dito sa pangalawang linggo nyo makita kung ano yung mga problems ko. Wala akong stable na income talaga. Let's watch it. Alright. Yung linggong ito ay hindi talaga magandang linggo. Hindi naman sobrang pangit. Pero hindi rin siya sobrang ganda. It was a very rough week financially kasi naubusan ako ng pera. And may mga araw na wala talaga akong kinaya. On January 8, it was Sunday and I had a great day with the church. On January 9, paubos na yung pera ko. Pero luckily, nagkaroon ako ng first work of the year. And yun ay ang pag-edit ng wedding video. I did my usual routine. Hatid at sundo kay Gaygay. On January 10, Tuesday, same routine. Hatid sundo kay Gaygay and all the other basic necessities. And nag-edit na ako buong araw. Pero this time, paubos na yung pera ko. And I was starting to worry. On January 11, natapos kong i-edit yung video. And this time, I had about 60 pesos sa wallet ko. And I was thankful because it was still enough to buy some food. On January 12, wow. On January 12, again, same day routine. Hatid sundo kay Gaygay and I edited a mini documentary sa wedding. This time, 40 pesos na lang yung pera ko at binili ko ng pandesal, which was worth about 20 pesos. That's what I ate when I was at home editing. Pero paglabas naman, salamat kay Gaygay kasi meron akong pagkain. And on January 14, wala na akong perang pambili. Alam niyo kung bakit? I had 20 pesos left. Pero yung 20 pesos na yun ay ganito. So this one, meron siyang punit. And I tried buying pandesal again, pero hindi tinanggap. Ito yung punit. As you can see, nilagyan ko ng scotch tape. Hopefully, pag binili ko ito ulit, matatanggap. Pero yun nga, may punit itong 20 na to. Hindi tinanggap nung binili ko ng pandesal. Meron akong 10 pesos na barya. Binili ko ng Cloud9 for energy. Yun lang yung kinain ko buong araw. Yesterday, I finished also editing the mini documentary and it was approved and I felt na mababayaran na ako kahapon. Pero inantay ko yung payment, email ng client ko pero hindi pa dumating. It was a very rough week. Medyo nalungkot ako most of the time this week. Minsan walang ganang maligo. Basically, I was down. It was a rough week and I just want to document that para sa sunod na good week na I can say that napagdaanan ko to and hopefully I know everything will work out. Everything will be fine. Thank God kasi alam ko hindi niya ako pinapabayaan. So yun, I have this and I know it's gonna be a challenge for today pero hindi naman ako nag-worry. Yeah, so I'll see you guys
So, yun yung nangyari sa second week. Kasi mula na yung challenge. Pangatlong week, meron namang magandang blessing na nangyari. Pero sa mga susunod pa na linggo, nakikita nyo yung dahilan kung bakit nag-stop paggawa ko ng mga video na ito. So yun, let's go to the third week. Hello everyone, good morning. Today is the third week of the year and I'm so excited kasi maraming mga nangyari ngayong linggong ito. It ended very, very well. Let me share to you what happened first on Sunday hanggang sa araw na ito. Let's go! On Sunday, after ng church ng morning, bumiyahe kami mula Puerto hanggang Hispaniola ng hapon. Ang purpose na pagpunta namin doon ay para ma-meet yung mga tito at tita ni Gaygay sa kanyang father's side. Kasi first time nila uling pumunta doon. Nag-meet kami at nagkausap na regarding sa kasal namin ni Gail, which is on March 16. Pagkagabi ngayon ay bumiyahe na rin kami papuntang Puerto Princesa. Gabi na naman, pero this time nagtuloy-tuloy na kami na biyahe hanggang Puerto kasi kailangan umuwi kasi may pasok kinabukasan. At pagdating ng Monday, same routine ang nangyari, hatid sundo kay Gaygay at ako naman ay nagsimula na magtrabaho at ang malungkot pala nito ay hindi pa rin ako nabayaran. Today is January 17, it's Tuesday and I'm doing editing for the whole day. Update lang sa financial status ko ngayon. Hindi pa rin ako nababayaran at wala pa rin akong pera. This week, which is this Saturday ko pa na makukuha yung payout, which hopefully will be big. Still have that 20 pesos still here. Hindi ko pa siya nabibili. May punit. Hindi ko alam kung hindi ko talaga ito mabili. Di itatago ko na lang as sentimental value. The whole week, I had no money. Pero hindi ako pinabayaan ni Lord dahil sa buhay ni Gail. And yun, same routine. Hatid sundo kay Gaygay. Kain sa labas. Minsan hindi na kumakain. Minsan pandesal na lang. Pero yung praise God, nakaabot ako sa araw na ito. And sa araw na ito, a good news is, dumating na yung sahod ko. Grabe, sobrang laking tulong na yun sa akin. This will be a big help for me sa amin ni Gail. Sa mga gagawin pa namin kasi marami pa kaming kulang sa kasal. Puro pa lang down payments na babayaran namin sa mga suppliers. Hindi pa nga kompleto lahat ng suppliers namin. Wala pa kaming photo and video, wala pa kaming stylist, wala pa kaming on the day coordinator. This is a big help. Thank you, Lord. So, pagsaya ko ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tomorrow, Sunday, I thank God sa linggong ito. And I will be thanking God para sa susunod na linggo. Salamat sa mga paghihirap. Salamat sa struggles. Salamat dahil na-overcome ko ang linggong ito. And now, thank you, Lord. See you in the next week or on the next video. Alright, so ang nangyari sa pangatlong linggo, nagkaroon tayo ng blessing. Simula pa lang yung taon at konti pa lang talaga yung projects na dumadating sa akin. Pero parang nabayaran tayo. And then, meron tayong panggastos. At the same time, sunod nun, yung sunod na mga linggo, preparations na talaga para sa kasal. So yun. I'm gonna put you guys here. Okay, this is the 4th week of January. Noong Lunes ay nasa travel si Gaygay, so ako lang mag-isa yun dito. What I did was nag-work lang ako sa iba-ibang coffee shops. Doon ako nagtrabaho kasi kailangan ko ng wifi at wala pa akong wifi internet dito. Mabagal yung internet ko kung data yung gagamitin. Alam niyo naman, nakakalipat ko lang at wala pang kalaman-laman tong bahay. Hanggang ngayon nga. Pero right now, I am starting. Yeah, let's see. Yan, I started buying all this sort of stuff dito para sa CR. Ulit lang na bagay para sa iba, pero para sa akin, that's a very big deal na. Siguro naman pag napanood nyo na to, puno na itong bahay. Ito pa yung banis akong nabili na hindi ko pa napakita sa inyo. Tara, let's go! Here we go, guys. Tiyanan! Before I only sleep, dito lang ako natutulog dati, dito. Pero ngayon, meron akong foam. Hindi na ako nagbili ng malaki kasi meron ng malaking foam si Gail. So pag naglipat siya dito, yun na yung gagamitin namin. Ito, for the other room na lang ito. Malinis naman ito bahay. Kahit wala pa siyang gagamit-gamit. Hopefully ma-fill out na ito. I'm really excited. Again, I thank God sa provision. And I will see you guys in the next one. Alright, so on the 4th week, medyo masaya tayo kasi may blessings tayong panggastos eh. So ayun, nagkaroon tayo ng chance makabili ng gamit. Siyempre ako lang nung isa dito, tapos wala talagang kalaman-laman yung bahay. And I was able to buy a bed for myself kasi dati higaan ko ano lang, banig lang talaga. Just nandito pa rin naman yung banig na yun. Pero yun, nakabili ako ng foam. Ito yung sunod na linggo, may mga tips dito sa mga nagpapakasal. So let's go. Alright, siyempre bago akong gupit oh. Today is the 5th week of 2023. Sabado ng gabi and ito yung pinaka-highlight ng linggo ito, which is nangyari kahapon. Namanhikan ako doon sa Hispaniola para sa kasal namin ni Gail. Okay,
Okay, so ngayon ay magti-12 na sana. Ano ang pamamanikan is kultura ng mga Pinoy na ginagawa kapag nagpaplano ng magpakasal, yung couple, which is me and Gail. Formal na hinihingi ng lalaki ang basbas ng magulang ng babae. Magkakasundo dapat yung family ng lalaki at family ng babae. Para syempre, of course, walang gulong mangyayari kapag nagpakasal na. Monday, wala pa akong pambili ng pagkain. Pero nag-order na ako, nag-set ako ng order. Yung pera ko hindi intended for the food that we are going to bring sa Espanyola. Pero pagdating ng Thursday, binayaran ako ng client ko. Yung bayad na yun, eksakto sa in-order kong pagkain. Which, thankfully, akala ko hindi enough. Akala ko konti lang. Pero ang kinalabasan, marami pang natira kahapon. Wala dito sila mama at sila papa. Sinabihan ko lang sila ng mamamanhiga na ako. And they approved na ang kasama ko ay ang church. Sila Pastor Jules, Pastora Regine. Which is, I'm so thankful na sumama sila. Nagbigay sila ng time nila kahit sobrang busy. Pati yung iba pa namin mga kasamaan sa church. Si Uncle Ronel, Neser, si Kuya Sed, si Yubs, si Azel, si Ate Besma na nagpahiram na kanyang sasakyan. Pati yung sasakyan ng church. And yun, super duper thankful to all of you. Although magkakailala na kami ni tita, pero at the same time, hanggat hindi siya nagsasabi ng basbas niya na pumapayag siya, pinagpapawisan ako. Pero yun, praise God kasi pumayag siya and tuloy ang kasal. Yun. So doon kami natulog. Kanina ng madaling araw, Sabado, kami bumiyahe papunta dito sa Puerto. Kahapon din pala, sinabay na namin yung pamanhikan sa birthday ni tita ng mama ni Gail. And ito, I have some tips para sa mga lalaki na mamanhikan. Na hopefully, hindi ko alam kung ano ba yun, hack ba yun, pero ito. Alright, una kong tip. Ito ay based lamang sa aking mga na-experience. Tip number 1, since malayo si Gail, kailangan maayos yung sasakyan para dire-diretso yung biyahe. Pangalawa, pagkain. Dapat naka-ready yung pagkain. Kung kaya mo magluto, magluto ka. Pero for me, to save time, mag-order ka. Prepare ka ng budget para sa pagkain. And then, pangatlo, magpapugi ka. Kahit na paano, hindi ko alam kung maganda itong look na ito, pero sa tingin ko, okay naman. Okay naman. And pang-apat, syempre, kung kaya mong dalhin ng magdala ng maraming tao, magdala ka ng maraming tao para back up. In my case, I have the church and family ni Gail ay kasama rin sa church. So that is a very, very big plus, which is very, very recommended na ka-church mo yung mapangasawa mo. The last tip is this. Mas maganda kung mas kunti lang din. Although, mas maganda kung marami sa side mo, mas maganda sa babae yung family, immediate family lang mismo ng babae. Wala na masyadong mahaba na usapan. Pag oo, nakagad. Tuloy na ang kasal. Time to execute the plans. For me talaga nakaka-stress pero si Lord na ang bahala. I wanna document this kasi talagang nahihirapan ako. Especially sa finances. And Lord, I know you're listening. I'm gonna trust you. Sa kasal namin ni Gail. Alright, that's it. I'll see you in the next one. See you next week. Sana marami kayo natutunan doon. Ito na mga susunod na linggo, preparations ulit para sa kasal namin. Paano nagkaroon ng problema ako na hindi ko na kaya. Hanggang sa ito na yung pag-vlog. Wow! Alright. It's time for another update. So, highlights for the week. Let's go. Highlight number 1. Highlight. Ayun, na-confirm na namin sa Costa yung mga kailangan namin sa wedding. Sa Costa Palawan, which is yung venue ng ano namin. So, ngayon nag-attend na lang kayo ng schedule for food tasting and prenup. The prenup was supposed to be today. Pero kahapon, nagkasakit si Gail. And masama yung pakiramdam niya. So we decided to move it on the next week. Ang pangalawang update natin, nagpunta kami sa Balayong to watch the water. Ano tawag doon? Fountain play? Siguro. Nagpunta rin kami sa Baywalk para kumain. So yun, basically, yun yung nangyari ngayong linggo. Malapit na yung kasal namin, which is on March 16. Yesterday, pag-isipan ko na kailangan ko magdagdag ng additional client because basically, marami pang kulang sa kasal and if I will just depend on my current income, it will probably not be enough. Because I'm really starting to get worried. But I know that the Lord will provide and He will provide. I know that He will provide because He is my provider. So yun lang for today. I'll see you guys. Right. So, ang nangyari doon sa video na yun, preparations na lang sa kasal. Unti-unti na ako nangangamba kasi less than a month na lang kasal na. Tapos marami pang kulang at wala na akong pera uli. Naisip ko nang ibenta yung aking camera. Yung camera na ginamit ko doon sa video na yun, naisip ko nang ibenta yun. Pati yung drone, ibenta ko na rin. Pero kahit ibenta ko yun, hindi pa rin yun enough. Dumating pa sa point na may buyer ako. Grabe niya interested sa camera. Ako naman, grabe akong picture. Hingin siya ng picture, hingin siya ng video. Nagbigay ako ng samples. Ang nangyari, scammer pala at na-scam ako doon. So, wala na akong pera, wala na akong panggastos. Pati pang konsumo, wala na nga. Tapos, na-scam pa ako.
So nakuhaan pa ako ng pera. Kumbaga tambak-tambak talaga. At makikita nyo dito sa last video na ito na hindi na nasundan. Maraming problema nitong taong ito. Let's go. Let's watch this video. Yo. Hirap magpakasal. Daming gastos. Dami ko pang kulang. Sa mga 100k pa yung kulang para sa kasal. 2 weeks from now, kasal na. Schedule. Bigat naman do, kainis. Dami kong disappoint. Sarili ko. Lord. Tulungan. Ang plano ko ay ibenta yung camera tsaka yung drone. Yun lang yung dalawang bagay na kaya kong ibenta. Kaya bibenta ko yung camera ito. Bibenta ko yung camera. Last na to na video. Ay, Diyos ko. Hirap magpakasal. Alright, so that was it. Yun yung last na video na hindi na nasundan kasi after nun talagang focus na lang sa kasal. If you're wondering kung paano yun nangyari, natuloy yung kasal, walang iba kundi si Lord yung may dahilan nun. Napalaya ko sa pagiging prideful, napalaya ko sa paghingi ng tulong ba. And then after nun, nairaos namin yung kasal. Si Lord yung gumawa ng paraan ng lahat. May sobra pa pang snack. So, ayun, tuloy-tuloy ng breakthrough. Simula ng taon, sobrang bagal talaga ng ramp ng clients. Nagkaroon ng ups and downs sa mga clients. Nagkaroon ng burnout. Hanggang sa isang client na lang natitira ngayon, which is enough na sa amin. Na malaya akong nakakapag-video, nakakapag-vlog ng ganito. Pinakamagandang blessing is yung incoming na baby namin. Patuloy lang na pag-trust kay Lord kasi lahat naman nangyari sa buhay this year was because of God's movement. Matatapos itong taon na ito with a blessing. Mga anak na sige, lalabas na yung aming first baby. Sa Diyos ang kapurihan. Loudly, say it proudly. I got the money for the bounty.